Good morning mga brothers and sisters. Kumusta kayo dyan sa mga lugar nyo? As usual, nandito tayo sa Casmina Game Farm. Morning routine check ng mga stags natin. So tingnan natin kung walang matamlay, maayos lahat. Nagsikain na, nagsiinom. Yan. Today's video, share ko sa inyo guys yung DIY na ginawa namin, no. DIY na semi-electric fence. Itong electric fence para sa mga ma-avoid natin, no, yung mga pwedeng pumasok dito sa ating manukan. Example, aso. May mga ligaw na aso, especially sa medyo may malalaking area, no. Marami tayong napapanood sa Facebook na pinapasok ng aso yung mga manukan nila. Hindi naman kinakain yung manok, kinakatay lang, no? Pinapatay lang yung manok. Minsan ang dami, no? Ang dami napapatay ng aso. So ito isang paraan, no, para maiwasan yung mga ganong senaryo. Nagawa kami ng electric fence. Excuse me po. Nagawa kami ng electric fence dito sa perimeter ng ating manukan. Para yung mga pwedeng pumasok na mga hayop ma-avoid natin, no. Actually ito yung ginagamit sa ibang bansa, no, sa mga cattle farm, yung mga may mga baka, mga kabayo, ganyan, yung mga hayop ba sa farm nila, para hindi lumayo yung nila, yung mga alagang hayop nila. So ito yung nagiging barrier ng mga galawan ng mga hayop. So dito sa farm, gumawa rin kami, no, ng electric fence. Papakita ko sa inyo, baka may mapulot kayo mga idea o magamit niyo sa farm nyo. Madali lang itong gawin. Kami lang yung gumawa dito, no. So maganda rin to. Pwede rin sa no, sa mga kaibigan nating mga pumapasok ng lugar na may lugar. Yung mga tropa nating mahilig sa manok na kahit hindi naman kanila kinukuha, no. Ma-avoid yun, no, kasi maaari silang masyak lang, no. Actually masasyak lang yung hayop, no. Hindi naman namamatay yung hayop. Pag nadikit sila, nasasyak lang sila ng konti, then lumalayo na sila. So nasasanay sila ng ganun. So every time hindi na sila lumalapit, no, o lumalagpas sa boundary na yon. Ganun lang yung function nito, no, tong electric fence natin. Pero of course madidistract din, no, if ever na may mga, yun nga nasabi ko, yung mga magnanakaw sa gabi especially, no. So pag nadikit sila dyan, masasyak sila. So siguro aalis na sila, no. So maganda rin tong way para ma-avoid natin yung mga ganyang senaryo. So eto sila, no. Pwede nyo itong gawin sa inyong mga manukan. Papakita ko lang kung paano, no. Very basic. So ito yung electric wire fence natin, no? Actually pwede nyo itong gawing mas mataas o mas malimit, depende sa inyo, no? Kaya lang mas maraming makukonsumong wires. So ito siya, no. Dito sa amin dalawang layer lang, Yan. So
nag-layout kami ng mga wires hanggang doon yan sa dulo. Ayan, mapapansin nyo guys. Ayan. Hanggang doon sa dulo. O kung gusto nyo palibutan yung buong manukan nyo o buong farm po, pwede naman. So, madali lang to kasi ito, nabili ko lang sa Shopee. Meron tayong mga ayan, parang pang pang hold ng wire. Dito sa amin ginamit lang namin kawayan. So diyan nyo lang siya ilalagay yung mga wires. Ini-screw lang to, no, yung mga plastic, hindi ko alam yung exact term dito eh. Yan. So diyan nyo ipapatong yung wire. Dalawa yan. So hanggang dun sa dulo. So dito sa amin kawayan. Since maraming kawayan dito, yan. So itong wire na to, ito yung magiging positive, no. Ito yung live wire natin. Okay? So pag nadikit yung anumang predator diyan o wild animals like yung mga wild ligaw na aso, hindi na sila tutuloy pumasok kasi masashock sila, no, sa voltahe or current na papasok sa katawan nila. Okay? So ito yung live wire. Kung mapapansin nyo, yung dalawang live wire, ayan, live wire yan, saka yung nasa baba. Ayan. So ito nakakonekta to dun sa controller live. Ayan, nakakonekta yan sa controller. Yung controller natin yung nagbibigay ng mataas na voltahe. I think it's 10,000 volts to 12,000 volts, no, yung binibigay na voltahe ng controller natin. So punta tayo dun sa controller para makita natin. Dito sa amin, binubuksan lang namin to o ine-energize tuwing gabi, no. Then papatayin namin early morning para although safe naman to, no, hindi naman to sobrang dangerous. Bubuksan sa gabi, papatayin sa early morning. So ito yung controller natin. Yan guys, oh. Yan. Kung makikita nyo, meron siyang maliit na monitor and maraming LED, no, yung mga indication niya. So makikita nyo sa baba, meron siyang mga terminals. So yung terminal ng live nakakonekta rito, no. So yung dalawang wire na nasa labas nakakonekta rito kasi nga ito yung mag-e-energize ng wire natin. Okay? So ito is powered by a 220 volts. Ayan, makita nyo. Meron siyang adapter. Siya yung nagpa-power ng controller natin or energizer. Ayan, energizer. So yung, kung makita nyo sa baba, meron siyang dalawang terminal. Yung isang terminal connected sa wires, live yon. And then yung isang wire connected sa ground. Yan. Eh makikita nyo, yung black ground, yung isang terminal sa 12,000 volts. Meron din tayong terminal for 8,000 volts. Okay? So pwede rin kayong maglagay dyan. So to complete the loop, electrical principle, although hindi ako expert dyan, meron na tayong konting knowledge. Kailangan natin i-ground, no? Kailangan natin i-ground. So yung isang terminal, as you can see, connected sa ground. Ayan, sa left side, no? Yung isa live. Yung 12,000 volts nakakonect dun sa wires natin na nasa labas. Yung fence, okay? So yung isang ground, yung isang terminal nakakonect sa ground. So kailangan natin siya i-connect sa ground. So madali lang yan, no? Tingnan sa labas. So nakita natin sa controller na dapat nakakonect siya sa ground, no? So itong wire na to, ayun ang controller natin, no? Nasa loob. So itong wire na to, ito yung nakakonect sa ground. Ito yung isa sa live. Okay, yung 12,000 volts. 12 kV, 12,000 volts. Ito yung nakakonect doon sa wires. Yung isa naman,
yung ground terminal na from controller connected siya sa ground. So i-ground natin yung isang connection niya, no? Yan. So ito lang siya. Yan, yan yung wire niya, connected siya sa rod. Ito ang tinatawag na ground rod, no? So ang isang dapat natin gawin, dapat yung connection ng ground mahigpit na mahigpit, no? Kasi hindi siya pwedeng loose. Pag loose siya, of course, yung ating loop nag-o-on and off, no? Maaring malfunction yung ating live wire, no? So dapat mahigpit na mahigpit ang ground. Yan ang isang how to say, dapat nating tandaan, no? Special sa yung connection, dapat maganda yung connections niya, no? So ito, yung ground connected siya sa ground rod, and then ibabaon natin yung ground rod natin, no? Siguro yung ground rod yung haba niya mas maganda, mas mahaba, no? Kasi dapat nakabaon talaga siya. But dito sa amin siguro ang length nito is around 1 meter to 1.2 meters, ganun, no? Mas mahaba, mas maganda. Hanggat maibabaon nyo siya, ibaon natin para yung mas sigurado tayo, no, na grounded yung ating circuit. Okay? So ito, bumili tayo ng solid ground rod. Siguro Dimedia o tama na yung size, no, yung Dimedia lang. Babaon lang natin, i-connect natin ng mahigpit, no, very tight. So as you can see, gumamit pa kami dito ng U-clamp para lang ma-ensure na yung connection natin is solid, no. Okay? So yan lang, no. Very basic. And isa pang ano, no, make sure na walang sumasabit na damo sa mga fence natin or mga kung ano mga bagay dyan na maaring maka-short, no? Mag-short tayo sa ground, eh. Especially pag maulan, basa. So dapat malinis to. Nililinis namin to, no? Actually, nagsisimula na namin linisin yung farm. Lilinisin natin to para yung mga damo hindi sumasabit dun sa ating mga wires, kasi magkokos siya ng short circuit, no? Kasi grounded yung ating damo. So dapat malinis siya, no? Okay? So ganun lang kasimple. So as I've said, by the way, no, ito kasi nagamit na namin to, ayos to, approved. Meron din siyang ano, alarm, no? Once energized to at meron siyang na-detect na halimbawa may dumikit na hayop man o kung aso man yan o baka, itong alarm mo to napakalakas, mag-a-alarm to, no? So to inform yung tao natin dito na merong kumbaga na medyo may na dumikit dito sa ating fence, no? So maa-alarma yung tao natin sa farm. Kahit anong oras siya, maririnig to, no? Kahit malayo yung bahay, maririnig kasi malakas to. So one time nangyari, no, binuksan namin to. And kung matagal na kayo sa aking channel and sa Facebook, alam nyo, no, dito sa lugar namin, hindi lang dito, no, sa ibang lugar din, maraming pinapasok ng mga farm, no. Kasi marami tayong tropa, nakala nila kapartner natin sila dito sa Maanukan, eh, kaya kinukuha na lang nila ng walang paalam, eh. So ito, in-energize namin one time gabi, nag-alarm to ng malakas, no. So tapos chinek ng mga kasama natin dito yung mga bakas ng mga mababait na mga kasosyo natin, no. Nate-trace naman kasi maraming damo rito. Alam niyo yung dinadaanan, makikita mo yung
medyo sariwa pa yung pagkakahawi ng mga damo, may mga footprints, no. So siguro na ano sila, no, na nadikit sila. Then nung nakita na feel nilang may shock, tumakbo na sila, no. So maganda yung pangyayari, no. Ibig sabihin na na-avoid natin yung posibleng nakawan dito sa farm, no. So yan, so meron tayong alarm na malakas siya, malakas. Yan, connected din siya dun sa controller natin or sa energizer, no. Yan. Okay. So para sa akin, no, maganda ito, no, yun nga, to avoid any pagpasok ng mga hayop at naghahayop-hayupan. Yan. And then ito connected to sa breaker, no. Kailangan ilagay yun sa breaker para safe, no. So pakita ko sa inyo yung breaker. So yan, makikita nyo from this area, nandito yung controller. Yan, meron siyang wire papunta dun sa may gradas natin. So sa may gradas, nandun yung ating breaker. So yung tao natin, dito lang niya binubuksan, no, yung ating energizer para mas safe. Yan. Meron pala tayong bisita rito, yung aking pinsan, no, marami ring alagang manok. Oh, Kuya Boy, nagbablog ako about dun sa ano sa electric fence. Ito si Kuya Boy, pinsang buo ko to. Magandang Marami ring alagang manok to. Oh, shoutout ka muna sa US, Olongapo. Oh, magandang umaga sa inyo mula sa Don Crisanto Box Gold. Yan. Yan ang battle name natin. Marami rin si alagang manok, So si Kuya Boy. At si Bridget. Daw po, shout out po sa Olonga po. Yan, kita yung ganda ni Bridget. Lalaki po yan, naging babae. Okay? So punta tayo dito. So ito yung breaker natin, no. Ito yung breaker natin na nakakabit dun sa main and connected dun sa ating controller power. So dito lang ino-on and off ng tao natin sa farm para mas malapit sa location niya. So once na in-energize natin sa gabi at biglang nag-alarm, so okay na. Ibig sabihin ma-alarma na yung tao natin dito, check yung paligid kung ano man, o kung may makita silang tao, ma-avoid natin yung mga ganun o kaya mga hayop, okay? And then i-off nila, mas malapit. So ganun lang kasimple, guys, no? And na-share ko lang para baka yung iba nating katropa makakuha sila ng idea. Para sa akin magandang may ganito. Although of course kailangan natin bumili, no. Sa Shopee, kumpleto sa Shopee. Merong wires, merong mga connector, yung ring na sasabitan ng wires, controller. Hindi naman siya ganong kamahalan, no, kasi mga China made. Although okay naman yung gawa nila, no. Effective. So, kung gusto nyo subukan sa farm nyo, for me, advisable, no? Kung talagang kailangan nyo. At kung may mga question kayo, pwede kayo mag-message sa akin. Or kung may mga comments, no? Open tayo for discussions. Ganyan lang, no? So, hanggang dun lang. So, kung nagustuhan nyo itong ating video, please like, subscribe, or follow sa ating Facebook page and YouTube channel. So maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.